Hello po! Ha? Attorney pa, dito na naman tayo. Wala nang paliliwi pa. Motion to quash. Ano yung motion to quash na yan? Attorney, ano yan? Yung parang gulay na kulay dilaw yan eh. Yung pumpkin. Nabasa, attorney. Squash yun. Pag sinabi natin motion to quash, para rin siyang motion to dismiss. Attorney, parang demurrer din. Parang, kaya ikukumpara natin mamaya yan, yung motion to quash at saka yung demurrer to evidence. Okay? Pero, merong twist yan, may twist. Ini-discuss natin mamaya, okay? Ha? Ang motion to quash, ha, ay nasa rules of court din yan. Pero huwag nyo lang isipin, kasi pang layman lang tayo, pang mamamayang discussion lang tayo. Nasa rules of court yan, rule 117. Okay? Ang sabi sa rules, fina-file ang motion to quash bago mag-plea ang accused. Bago siya mag-plea. Anong ibig sabihin nun? In practice, sa ginagawa namin sa litigation sa korte, pag sinabing bago mag-plea, ibig sabihin nun, bago arraignment. Di ba? Kasi ano bang ginagawa sa arraignment, di ba? Panoorin niyo yung arraignment. Di ba? Binabasa sa kanya yung kaso niya, in-explain ko yan, sa vlog ko na yan. Tapos, magpi-plea siya. Kaya sabi, ang motion to quash pina-file before the accused enters his plea, bago siya mag-plea. Ibig sabihin, bago mag-arraignment. Okay? General rule yun. I-discuss natin yung exception mamaya. To be honest, no, wala ako masyadong na-experience sa ganito. Wala akong masyadong nakikita sa trial na ganito. Bihira. Noon, yung boss ko, nasa firm pa ako, may pinagawa sa akin. Batang abogado pa lang ako noon. Yung isa na-deny, yung isa na-grant. Kasi malinaw yung ground. Mamaya explain ko mamaya. Ngayon, biro yun, tagal ko na sa practice, ha. Hindi ko na sasabihin kung kailan. Kasi baka mahulaan yung edad ko. So ngayon, sarili ko, personal ko, ako ang pinailan. Meron kami pinailan ako ang pinailan ng kalaban. Yung isa na-grant, yung isa denied. So bibihira. Biro nyo, bilang na bilang ko, parang 4 lang. Yung mga nakikita ko sa korte, konti lang din pag nanonood ako ng mga nagta-trial. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, hindi ako basta-basta umaalis sa korte. Pagka may oras pa ako, nanonood ako, lalo na pag maganda, interesting yung kaso. Ano yung mga basic na dapat nating malaman sa motion to quash? Number 1, una-una, sino, attorney, ang nagpa-file ng motion to quash? Basic na yan. Siyempre, yung accused. Wala ka naman complainant. Complainant na ipapakwas mo yung sarili mong complaint, di ba? Siyempre, yung akusado nagmo-motion to quash. Pangalawang fact na dapat nating malaman is, yung quash at saka yung demurrer, pareho sila ng misyon. Pareho ang gustong mangyari ng akusado sa reklamo, sa complaint laban sa kanya. Ano? Ma-dismiss ang kaso. Kaya hindi pwedeng, wala pa akong nakitang complainant na nag-file ng motion to quash. Katlo, attorney, meron bang motion to quash sa civil case? Wala. Wala. Bakit? Attorney, di ba yung demurrer mayroong civil case? Bakit yung motion to quash, bakit wala sa civil case? Teka. Di ba, Rule 117, Rule 117, nasa ano siya, nasa criminal procedure siya. Ibig sabihin, wala sa civil procedure. At saka ano ba sabi dun sa motion to quash? Pina-file siya before plea. Di ba sinabi ko kayo na before arraignment? Ibig sabihin, criminal case lang, wala namang arraignment sa civil case, di ba? Kaya walang motion to quash na pina-file kapag civil case. Criminal case ang nag-a-apply ang motion to quash. Yan, mga basic yan, mga tricky na question yan. Sunod, kailan pina-file ulit? Ulitin ko lang, ang motion to quash, di ba, bago mag-plea. Ikumpara mo sa demurrer, after mag-formal offer o mag-oral offer, mag-offer ng evidence, napanood mo na ba yung offer of evidence? Panoorin mo yan, Pagkatapos niya mag-offer ng evidence, at yung prosecution, pag nag-rest na siya ng case, demurrer yan. Kaya magkaiba sila ng motion to quash. Kasi ang motion to quash, hindi pa nagta-trial, kasi wala pang arraignment, diba? Before arraignment, before plea, diba? Sa demurrer, pinapile yan, kumpara mo sa motion to quash, pag demurrer, nag-trial na.
Kasi nagpresenta na ng mga ebidensya yung prosecution eh. Ayan, mga tricky ano yan, para dagdag kaalaman ninyo. Kaya dapat panoorin nyo yung offer of evidence at saka yung demurrer to evidence. Iyaano nyo rito. Kukumpara nyo dito. Doon tayo sa grounds. Sige. Diba, diniscuss ko doon sa demurrer. Ano yung mga grounds? Your Honor, hindi sapat, hindi sufficiente ang ebidensya ng prosecution para makonvict ang accused. Kaya dapat i-dismiss ang kaso. Kailangan i-grant ang demurrer. Yun ang sinasabi ng accused pag nagpapile ng demurrer. Okay? Dito, sa motion to quash, makinig ka mabuti. Nasa rules yan. Rule 117. Nasa section 3. Siyam yun, ang dami. Pero hindi na natin isa-isahin dito. Yung mga basic lang, yung mga mas madadali lang natin maintindihan at yung mas madali lang din ipaliwanag para sa akin. Okay. Kung interesado ko dun sa siyam na grounds, i-google mo na lang. Hindi natin isa-isahin dito. Ubos ang oras natin dito. Nilahat natin. Okay. Doon lang tayo sa mga basic lang. Okay. Number 1. Nakalagay doon, the court has no jurisdiction over the offense. Walang jurisdiction yung korte doon sa krimen. Yung sinasabi natin, yung binibintang natin na krimen na nagawa ng akusado. Kaya dapat napanood nyo yung vlog ko na may kaso kaya ako. Kasi in-explain ko dyan, di ba sabi ko, kung hahanapin mo yung kaso, kung nasaan, alamin mo kung saan nangyari yung krimen. O kung sinasabi mo, na rape si Maria sa Commonwealth, o haba ng Commonwealth, di ba? O basta sa Quezon City. O di, yung mga korte sa Hall of Justice ng Quezon City ang may jurisdiction doon sa sinasabing panggagahasa kay Maria. O ngayon, attorney, saan papasok yung motion to quash dyan? Ganito nangyayari. Halimbawa, sinasabi natin kumare si Maria ay na-rape sa kahabaan ng Commonwealth. O, Quezon City yan, doon na-rape siya. Pauwi na siya gabi. Ngayon, taga Valenzuela siya. Kunyari lang, taga Valenzuela siya. Ang ginawa niya, para hindi masyadong hassle, layo ng Quezon City, tsaka traffic sa Commonwealth Dito na ako sa Valenzuela Hall of Justice magpapain sa Prosecutor's Office ng Valenzuela City. Okay? O, let's say kunyari, nakalusot sa hindi napansin sa Prosecutor's Office. Sinampa kayo sa RTC Branch 1. Kunyari lang, sinampa sa RTC Branch 1 ng Valenzuela City. Regional Trial Court yan, mataas na kaso yan, rape. Let's say, sumampa, tapos sinet yung arraignment ni, kumare, si Pedro, nakaset ng arraignment niya ng December 1. Kunyari lang, December 1. Bago mag-December 1, kasi ng arraignment niya, bago siya, di ba, sinabi natin kanina sa rules, ang motion to quash ay pinafile before he enters his plea. Bago mag-plea, bago mag-arraignment, bago mag-December 1, kung December 1 nakaset yung arraignment ni Pedro, i-file niya na. Ma-file niya ang motion to quash. Kita nyo, wala pang trial, hindi pa nag-arraignment. Nag-file na ng motion to quash. Anong ground? Walang jurisdiction ang RTC ng Valenzuela doon sa kasong rape na final ni Maria. Bakit? Di ba obvious na obvious sa Quezon City nangyari? Yan ang premise natin, di ba? Yan ang isa sa mga grounds, basic na grounds ng motion to quash. Okay? Siyende? Pangalawang example, yung mga basic lang na nangyari sa akin, nagawa ko rin sa iba. Okay? Pag yung offense charge ay nag-prescribe na. Ano ibig sabihin na to rin na nag-prescribe na? Nag-expire na. Lumipas na ayon sa batas. Kunyari, example, nag-file kami ng threats. Grave threat. Nangyari, kunyari, 2015, nangyari yung pananakot. Nag-file siya na sa prosecutor's office, nagreklamo siya, 2022. After 7 years. Pwede prescribe. Yan ang sinasabi ko. Kaya ito yung nangyari sa akin. Pagdating sa korte, arraignment kami, pinailan kami ng motion to quash nung kalaban namin. Nagulat ngayon ako, pagtingin ko, tagal na pala nangyari na ito. Ato, di ba hindi mo nalaman? Kailan ko ba nakilala yung kliyente? Kung kailan na mag-arraignment, tsaka ko na nakilala yung kliyente. Pagtingin ko, doon pa lang pala, na-file niya yung complaint niya after 7 years na. Pinailan kami ng motion to quash yung kalaban. Di granted ang motion to quash, dismiss ang kaso dahil on the ground of prescription ng offense. Nangyari din yan. Ako naman yung nag-file kasi physical injury, slight physical injury. Nag-file yung yung complainant, ang kliyente ko, akusado.
na isampa sa prosecutor's office ang kaso after lumampas ng ilang buwan doon sa prescription. Okay, hindi ko na i-detalye dito. O, nakita ko yung date. Uy, lampas na ng ilang buwan. File kami ng motion to quash. Bago yung arraignment. Grinat ni judge. Grinat ni judge. Okay, so na-dismiss ang kaso. Ha? Prescription. Pangalawang ground dyan ng motion to quash. Pangatlo, ito na yung last na sample na natin na ibibigay natin. Yung double jeopardy. Narinig nyo na yan, double jeopardy. Ayun ba yung attorney, yung doble-doble kamalasan na nangyayari sa buhay ko? Hindi. Double whammy. Double jeopardy. Siguro separate na vlog ko na lang yan kasi masyadong masalimutan. Pero basically, halimbawa, si Pedro, dinimanda ni Maria ng physical injuries. Sa branch 1, MTC, branch 1, sumampa. Na-acquit na siya ron, na-acquit na si Pedro. Kaya, na-convict na siya, si Pedro. Tapos, nainis pa rin si Maria, nainis ako, baba ng sentensya, pailang ko ulit. Pwede kita motion to quash yung pangalawa. Kasi nagpumasok na yung madodouble jeopardy na si si Pedro na sa gagawin ni Maria, yung 2 beses niyang didemanda. Kailangan yung unang kaso, natapos na. Either na-convict na, o na-acquitted na. Pag dinimanda mo ulit ng pangalawa, sa same offense, yung same na sinasabi mong ginawa sa'yo, 2 beses mo siyang ididemanda, papasok mo doon yung double jeopardy. Pwede mo na emotion to quash yun. Okay, yan ang simpleng, yan ang mga basic na explanation natin dyan. Ha? Yun yung mga grounds ng motion to quash. Ito ngayon ang tanong. Attorney, meron bang pagkakataon na pwede kami mag-file ng motion to quash kahit na nag-arraignment na? Kahit tapos na yung arraignment, attorney. Kaya, gandang tanong, ba? Actually, di ba sinabi ko kayo na, general rule lang. Pag sinabi natin general rule, may exception. Okay? Ano yung exception, attorney? Ito, ang exception, pwede ka pa rin mag-file ng motion to quash. Okay? Kahit na tapos na yung arraignment. Kasi di ba sa rule, sinasabi doon, kailangan ng motion to quash pina-file before the accused enters his plea. O, di ba? Ibig sabihin nun, bago mag-arraignment. Pero, ang exception, pwede pa rin mag-file ng motion to quash kahit tapos na yung arraignment, kahit nag-plea na siya. Okay? Ano ngayon ang mga grounds niya, attorney? Anong ground para makapag-file kami ng motion to quash? Yung tatlong sinabi ko. Yun, yung walang jurisdiction yung court, okay? Wala, nag-prescribe na yung offense charge, yung in-explain ko kanina. Tsaka yung double jeopardy. Yan, pagka ganyan, kahit tapos na yung arraignment, pwede ka pa rin mag-file ng motion to quash. Malinaw yan, ha? kahit nagtatrial na, attorney, kahit nagtatrial na, pwede. Exception nga dun sa rule, sa general rule, kulit mo. Para sa demurrer to evidence. Okay? Sa demurrer, ang titignan ng korte dyan, and ang ground mo for demurrer is something to do with dun sa mga ebidensya. Sa mga ebidensya ng prosecution. Kasi sinasabi mo nga, di ba, sa explanation natin, yung sa demurrer, sinasabi natin doon na, Your Honor, hindi sufficiente yung mga ebidensya ng prosecution. Yan ang ground mo sa sa demurrer eh. Dito sa motion to quash, wapakels. Walang pakialam ang korte dyan sa sa mga ebidensya. Kasi wala pang presentation ng evidence eh. Wala pa nga nagtatrial eh. Diba? Wala pang trial, wala pang umuupong witness. Walang pakialam ang issue ng motion to quash sa mga ebidensya ng prosecution. Bakit gano'n, attorney? May mga grounds nga tayo, sinabi ko na kanina, may mga grounds nga. At ang huling-huli, na dapat yung malaman sa motion to quash, sa vlog natin na to, sa content natin na to, ano yung effect? Attorney, anong effect niyan? Anong effect? anong epekto ng motion to quash pag nag-grant ang motion to quash? Okay? Kumpara ulit natin sa demurrer. Kung napanood yung demurrer, sagay nyo, napakamalaman na vlog niyan. 20 minutes yan, pero matindi yan. Ano sabi ko? Pag nag-grant ng demurrer, equivalent to acquittal. Acquitted. Diba? Wala na, tapos na. KO na. Knockout na, tapos na laban. Okay? Pero pag ang motion to quash ay nag-grant, attorney, acquitted din ba? No. Ang bilis mo. Attorney, nag-grant yung motion to quash ko. Acquitted. Hindi. Okay? Pwede pa ulit i-file yun.
Kunyari, lack of jurisdiction. Oh, di ba? Pinail ni Maria yung rape case sa Valenzuela, nangyari sa Quezon City. Dinismiss ng ng RTC. Oh, dismiss to. Grant ko yung motion to quash ni Pedro. Pat mo dito pinapile sa Valenzuela, sa Quezon City nangyari. Oh, ano gagawin niya ni Maria? O di file sa Quezon City. baka akala nung akusado, ayos. Acquitted. Hindi. Nag-dismiss sa Valenzuela on the ground of lack of jurisdiction. O di i-file i-file ni Maria sa tamang jurisdiction sa Quezon City. Oh, yung previous natin, yung kanina example natin. Okay? Oh. Pero may exception. General rule yan. Ang general rule, pag nag-grant ng motion to quash, pwede pa ulit i-file, attorney. Pwede pa, Ang exception, yung dalawang grounds na natitira. Yung dalawang grounds. Prescription, yung nag-prescribe na. Kahit sa mong lupalop ng Pilipinas si file yan, prescribe na nga, di ba? Tapos na nga wala na, equivalent to dismissal, permanent dismissal na yun. Hindi mo na pwedeng i-refile. Wala na, kasi prescribed na di ba? At, pangalawa, yung double jeopardy. Hindi pwede, ay, grinant ni dyan sa Valenzuela yung motion to quash nung akusado, dahil sa double jeopardy daw. File ko nga sa Quezon City, hindi pwede, double jeopardy pa rin. Okay? Yan lang mga basic na dapat yung malaman sa motion to quash kasi dami nagtatanong sa akin, Tony, paano yung motion to quash? Eto na. So I hope marami kang nasagap, marami kang natutunan, God bless. Ingat lagi,